Hello, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat around the world. Nandito na naman ang inyong kusinirang probinsyana. Ito po yung lolotoin ko for today. Ay sinigang na chicken. Kakaibang version po ito, pamahirap na ulam. Ang una ko pong ginawa nito ay siyempre hinugasan po yung manok. Tapos po, binabad ko po sa asin ng 10 minutes. Pagkatapos, gisahin ng mabuti ang manok. At lumabas na po yung mantika, lalagyan po ninyo ng tubig. At pakuluin po. Bago ilagay yung kangkong. Ang rekado ko lang pala dito ay bawang at saka luya lang po. Hindi ko na lang nilagyan ng kamatis kaya nalimutan ko po sa pagbili. At habang pala nagluluto ako noon, nagsasaing na din po ako at luto na din po kasabay ng pagluto ng manok. Ito yung nabili ko na bigas. 45 lang po ang kilo nito. Hinugasan ko lang pong mabuti kaya puting-puti. At luto na din po ang ating sinigang na chicken. Pangmahirap lang po nga version. Pwede na po to kagaya sa akin nga nagtitipid. Kasi lagi po kaming kapos. Pero pwede na din po to, at least may ulam. Ito na guys, sinahain ko na po. Kay nagugutom na po yung anak ko nga si Bebe GR. Ito yung sinigang na chicken. Nilagay ko na po sa kanin. Mag-almusal po tayo. Huwag niyo pong kalimutan bago kayo magtrabaho, mag-almusal. At ito din pong fishball, kagabi pa to pero pwede pa po to. Kainin ko na lang po to para hindi masayang. Isawsaw ko po dito sa suka nga sobrang asim. Lord, thank you po sa pagkain. Kain tayo mga idol. Simple lang nga ulam pero masustansya. At ayun po, kumakain na po si BBGR namin nga makulit. Kagigising lang po niya. Medyo inaubo nga to at sinisipon sa panahon po ngayon nga pabago-bago. Pero okay lang po kasi may nakahanda po ako ditong herbal nga tanim. Ang oregano. Ito kasi yung nasanayan ni BBGR. Habang pinakain ko si BBGR, nag-request yung anak ko magluto daw ako ng meatloaf. Itong meatloaf ay nabili ko lang po ito sa grocery namin. Maganda talaga pag doon ka bumili sa grocery, mas medyo mura kaysa tindahan. At binuksan ko na po at hiniwa-hiwa ko ng ganito kaliit. Nagbati po ako ng itlog at ihalo ko po. Maganda kasi sa luncheon meat nga may itlog. Crispy po ang pagkaluto. Lahat po haluan ko po ng itlog. Para kahit paano may vitamins naman po yung makukuha mo sa itlog. Kasi yung mga dilata sabi nila wala daw pong vitamins. Kaya bihira lang po ako magluto nito. Yung mga anak ko lang po ang mahilig nito. Kasi nakikita kasi nila sa mga kalaro nila at kaibigan at classmates sa school nga nagbabao ng ganito. Lalo na po sa school ng anak ko. Ang tinitinda doon ay fried rice at ito ang ulam nila. Kaya syempre ang dami pong nabili. Kaya akala ng anak ko ay masarap to at maganda po sa kalusugan. Kasi yung anak ko pag pumasok sa school pinabaunan ko na po siya ng pagkain. At hindi ko po pinabili sa kantin sa school. Kasi mas maganda talaga, makasiguro tayo nga tayo po ang naghahanda ng baon nila. Para alam natin na healthy po ang kinakain nila. At pagdating naman po sa inumin ng anak ko, hindi ko po sila sinasanay sa juice or kaya soft drinks. Maliban po sa mahal, nakakasira po yan sa kalusugan pag araw-arawin. Siyempre kung nasasanay na po yung anak mo, hindi mo talaga matanggihan sa mga ganyan inumin. Kaya ang laging pinabaon ko sa anak ko ay tubig at pagkain. At kung maiksi lang po ang oras ng klase ay pwede na po biskwit. At minsan naman po kung wala akong time talaga magluto, bumili po ako ng mga lutong ulam dyan po sa labas. Suki naming tindahan. Kasi maganda talaga ang lutong ulam kaysa mga dilata at kung ano-ano pa dyan nga nabili sa tindahan. Kagaya ng tosino, hotdog, at potlong at iba pa dyan. Mag-ulam man kami niyan ay minsan lang po.
Nilabas ko na pala dito ang aking mahiwagang kawali. Nilagyan ko na po siya ng mantika at pinakulo na po. At hinolog ko na po isa-isa ang ating lechon meat. Pero sa probinsya po namin, nung maliit pa po ako, minsan pag bumibili yung tatay ko nito, pangpulutan lang po nila. Kasi yung tatay ko ay umiinom po ng alak. Hanggang ngayon po, kahit medyo may edad na, hindi pa rin mawala-wala yung mga kaibigan niya. At minsan po nagkayayaan mag-inuman, umiinom pa rin. Napansin ko po dati nung maliit pa po ako, tuwing mag-inuman yung tatay ko at wala pong pampulutan, ito po ang ginawa nilang pulutan. Hindi na po nila to niloloto. Basta lang binubuksan lang agad at nilagay na po sa plato. At yun, ginawa na nilang pulutan. Sabi ko nga sa sarili ko dati, buti pa yung sila ni tatay, masarap ang pulutan. Samantalang kami po, ang ulam po namin ay laging gulay. Iba-iba pong gulay nga kinuha lang po ng nanay ko sa hardin po namin. Kaya hindi po talaga kami nakakatikim ng ganito nung kabataan po namin. Pero ngayon po, kahit magluto po ako ng ganito ay mag-ulam po ako nito, konting-kunti lang po. At kung may gulay naman, mas pipiliin ko po ang gulay kaysa nito. Kaya maniwala po talaga ako sa kasabihan nga kung anong nasanayan ng bata, hanggang pagtanda po niya, dala-dala po niya yon. Dating naman sa pagkain, kung anong nasanayan ng batang kakainin, hanggang pagtanda po niya, yun pa rin ang kakainin niya kasi yun po ang nasanayan po niya. Kaya para po sa akin, mas gusto ko po talaga masanay ang mga anak ko sa gulay. Kaya lang po sa komunidad po natin ngayon, lalo na po sa school po, syempre marami na pong nagtitinda, naglalabasan ng iba't ibang ulam kagaya ng hotdog at ham nga binibenta po sa mga kantin. Lalo na po pag bumibili po yung mga classmate nila. Tapos nakikita po nilang sarap na sarap kumain. Siyempre maiinggit po yung bata. Kaya yun po, magpapabili na po yun. Siyempre pag oras nga matikman na ng bata yun, hanap-hanapin na talaga niya. Kaya yung anak ko, minsan po sabihin niya sa akin, magluto daw kami ng ganito. Pero pinagbigyan ko naman po at pinaliwanag ko sa kanya nga hindi po to pwede araw-arawin. Dapat po kumakain pa rin tayo ng gulay. Kasi ang gulay talaga ang maganda sa kalusugan po natin. At healthy po na pagkain at walang chemicals. Kaya mas maganda talaga tumira sa probinsya. At karamihan ng bata doon sa probinsya ay bihira lang po magkasakit. Dahil po sa klima at kinakain po nila nga mga presko nga pagkain. Lalo na kung masipag po ang mga magulang nila magtanim ng mga gulay. At dahil po ako ay laking probinsya, pumapayag po ako kahit isang linggo mo ako pakainin ng gulay. Kaya lang po dito sa syudad natin, naku, nagmamahala na po yung mga gulay. Hindi ka na po makabili ng mura nga gulay ngayon. Tataasan na po ang presyo. Lahat na po tumataas na. Ako na lang ang hindi tumataas. Hinandaan ko na pala dito yung anak ko ng pagkain at nagtimpla po ako ng inumin po niya. Ito po yung inumin niya ay parang oatmeal. Pero kumakain pa rin siya ng kanin kahit umiinom po siya nito. Kasi po may pasok po siya ngayon kahit araw ng Sabado kasi college na po siya. Ayun guys, ito pala yung kanin namin nga marami pa, konti lang nabawas kasi ang dami kong nasaing kagabi. At ayun, sinandukan ko na po yung anak ko kasi gusto ko yung bahaw mo nang unahin. Kasi baka po mapanis. Nadamihan po kasi kanina pagsaing. Kaya mamaya di na po ako magsasaing. At pinabaunan ko din siya ng bagong saing nga kanin. At hindi na po ako magluluto din ng ulam kasi hanggang hapunan na po ito. Thank you for watching. God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo lagi.